inspire, but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavy Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atavy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. Good morning! Good morning! Araw po ng Sabado ngayon, kaya tayo po ay magsasama-sama ulit sa Farmer's Talk. Good morning, ma'am. Good morning, sir. 15. Today is September 15. Pinalala niya, malungkot na naman ako. Good morning din sa mga netizens natin. Salamat, may binigyan niyo kami ng oras para para makinig kayo at kung may matutunan dito sa oras natin to. Correct. At ating topic ngayon, mga paraan para tumaas ang kita sa pag-aalaga ng isda at di maapektuhan din ng fish kill. Lalo ngayon, ma'am, sa panahon ngayon, ultimo yung galunggong, ang mamahal na, nagre-reklamo na yung mga taong bayan. Hindi, ang niya, imported na ang mga galunggong na. Pero may bonus naman, may formalin pa. Extra. Ayun. Kaya pala naging mahal. Oo. At saka meron din tayong mga balita na natatanggap kasi ngayon na may mga fish kill. At ito po ay balita, halimbawa sa 100 hektaryang palaisdaan sa Ubando, Bulacan. No? Ang nangyayari ay may fish kill sila, 250 metric tons. Dami yan, Oo, patay, isda. Tapos doon naman sa ano pa ba yung balita sa Ilocos Sur? Mahigit 200 fish cages. Grabe. Fish kill. Zoom in natin, sir. Zoom in natin para mas makakita nila, ma'am. Ayan. Okay. So, bunton-bunton ng mga isda. At ito lahat po ng images na nakikita niyo. Puro tilapia. At ito naman ay may sa South Cotabato. Pero, tonelada ng tilapia ang namatay dyan. Yung investment nung sa similya niyan, investment natin sa pakain niyan, pati yung sa manpower, pati yung patubig. Yung time, precisely. Minsan dyan sa Baywalk sa Manila, minsan nun, di ba, paghapon, mas gandang mag-upo-upo dyan. Minsan makikita, nakakagulinto, ang daming mga patay na isda, yung nahilo. Talaga, timba-timba nila kung kunin yun. Kunin nila yun. Tapos ibebenta yun. Yun lang. Diba, binibenta, pero mura. So, sa Kamsur, may balita din po. At saka sa La Union, of course, thank you sa ABS-CBN featured, nila yan, articles. So, ganito, ito po yung itsura nung image nung paano tinatapon yung mga fish kills na to. So, nililibing po nila. Ito po yung proper procedure kung paano gagawin yan. Kasi hindi mo naman pwedeng hayaan sa tubig yan.
Kasi magpuproduce ng toxins yan, ma'am. Oo, Lalason pa yung mga iba. yung dagat. Yung mga Yes. bacteria. Yes, recently, actually, June nagsimula ang fish kill sa Dagupan, sa Pangasinan. Sa Anda. Oo, Anda, Bolinao. Pero hanggang ngayon, meron pa rin po na nagaganap at sinasabat pa nila itong, katulad yan, yung sinabat nila, ano tawag dito, hinarang, Oo. na yung mga patay ibebenta. Oh. Kaya, yung mga yan, pinaharang yata ng mayor nila at pinalog. Kasi pinalibing. delikado yan eh. Kasi parang double dead na rin yan. Yeah. Kasi manamatay tapos kakainin ng tao. Oo. So, hindi na lang pala sa baboy yung double dead, ano? Oo, sa isda. Correct. So, unahin muna natin siguro na talakayin mga partners yung fish kill muna. Bago tayo pumunta sa kabuuan na rin ng pag-aalaga. Okay. So, Ano ba ang cause? Bakit nakaka-fish kill? common causes yan for fish. Oxygen depletion. Nauubusan tayo ng oxygen. Magandang source ng oxygen sa ating tubig na kung saan yung mga alaga nating isda ay nangangailangan talaga ng oxygen. Oo. Yung dissolved oxygen kung Yes. tawagin. Oo, sige. Algal I-enumerate blooms. muna siguro natin. Yung algal blooms, pesticide toxicity, overstocking, diseases. Yan. Hindi, isa-isa natin. Yung algal blooms, ano bang Yan. ibig sabihin? Paano ba nakaka-epekto yan? Ano bang ibig sabihin ng algal blooms? Ano? Diba, Miss Ana? Yan yung mga algae na nasosobrahan yung dami. Sa kadamihan, hindi na nakakain ng masyado ng mga isda. So, mag-aano yan, matutuyo or masisira. So, makakain ng mga isda na nagiging toxic. Yun po yan. Hindi, tsaka yung algal bloom, para ding water lily yan. Pag natakpan niya na yung tubig ng mga Sobrang algae, dami na. sobrang dami, hindi na makaka-penetrate ang araw. Yung sikat ang araw. So, pag hindi naka-penetrate ang araw sa loob, yung mga planktons, which is also plants, hindi makakapag-produce ng pagkain nila, hindi makapag-process ng photosynthesis, which ang pinaka-waste product is dissolved oxygen. Oo. So, ano mangyayari? Pag namatay din sila, dahil buhay yan eh. Pag namatay, ang mangyayari niyan, mabubulok sila. Oo. Di ba? Kailangan din sila ng oxygen dahil sa pagbubulok. Oo nga, tsaka yung, di ba yung isda, doon sa tubig, pag nasa LCR, pinipick up nila yung dissolved oxygen na tinotor na waste ng mga planktons. Opo. Na kinukuha naman nila yung toxic naman sa human being, yung carbon dioxide. But then of course, pag maraming algal bloom, yung ibang isda, di ba, umakit ng tubig yan, parang naghihingalo, humihinga sila dun eh. Eh kung sa dami na algal bloom na yan, di ma-suffocate nila, para mo na rin parang, paano makakahinga? Daming ang Correct. Para nalunod. Di ba, pag hinga mo, parang kumbaga sa tao, may babara sa'yo dito sa ilong mo ng mga halaman. Paano ka makakahinga? Kaya nga, Okay? So, Next, yung pesticide toxicity. yan, pesticide toxicity. Laso na yan, diretso. Medyo yan, talagang matindi yan. Kasi unang-una, kung makikita natin, yung mga sewage natin, yung overflow niyan, sinasama sa mga kanal, and then pag umulan sa mga kanal, pupunta sa mga ilog natin yan, sa mga lake. Tapos yung ibang mga multinational companies na yung mga chemicals, doon din nagdadump ng Hindi waste. nagtatapon. Oo. So, Kumbaga, parang toxins na sa kabuuan. Yes, Chemicals. And of course, Yung overstocking, Naku. sobrang alaga. mga partners, noong isang araw may kausap tayo na nag-inquire ng technology, paano matutulungan. Siya ay yung binabagyo ngayon, Ilocos. siya, Batanes. hindi po, din sa may bandang Cagayan. Okay, so may alaga siya, engineer din po siya. At ang sabi nga niya, pinagtatawanan daw siya ng mga technician at hindi na siya kinakausap ng mga taga-BIPAR or DA. Kasi nga, sisirain daw niya yung nakagawian sa stocking density. Ang 3/4 hectare lang yung sa kanya na pond and nilagyan niya ng 70,000 fingerlings. So, dahil siya engineer, ang katwiran niya, lahat may way. Right. May way. So, alam naman daw niya yung may mga terminologies siya sa engineering kung paano alagaan yung tubig at mapanatili ang oxygen. So, ang sabi niya, paano makakatulong ang technology dyan? So, pinaliwanag din natin. So, ang gusto lang natin i-point dito is, yung overstocking na yan, does it really matter para masustain ang oxygen ng para mapanatili na buhay sila o hindi mabuhay? Yes, siyempre, parang ano din lang yan supply and demand. Halimbawa, overstocking ka. Tapos,
meron ka ngang enough feeds, marami, pero kulang naman ang supply mo ng oxygen, mamamatayan ka rin. Tama. Marami kang supply ng oxygen, let's say gumamit ka ng aerator, yung halos parang, kasi kung overstocking ka na niyan talaga, siyempre marami silang kailangan ng dissolved oxygen. Yung tubig mo, lagyan mo ng aerator, parang halos kumukulo na yun, depende sa density ng stocks mo. Tapos yun, yung pagkain nila, makakasustain din yung gawa. Siyempre, maraming kakain compared yung sa natural lang at saka may support ng commercial feeds. So, totoo talaga na nakakapagdulot ng fish kill ang overstocking. Yes, kasi kung sabi nga, supply lang, kaya lang Hindi na baka langoy, ano? yung, miski hindi na lumangoy yan, basta halimbawa, ang volume mo 10 cubic meters. Ang capacity lang talaga ng isa, halimbawa, sabihin na natin 30 pieces lang, nilagyan mo ng 100. Tapos yung sa 10 cubic na yon, at least may mga natural planktons ka, tsaka yung mga oxygen doon sa tubig na doon sa disturbances nakukuha nila. This is flowing water. So maybe it is enough. Kung gano'n lang yung yung density mo. Pero kung halimbawa 10 cubic, nilagyan mo naman 1,000 yan. Diba? Kasi in 1 cubic 1 liter yun 1 liter of water So, so kung sa 10 cubic yan 10 times 10, di million na. So, maluwag pa rin yun. Pero kung ang supply ng oxygen mo, kakapusin para dun sa kailangan ng isda mo, mamamatayan ka pa rin. Tama. Kasi kailangan ng isda, living organism na kailangan oxygen. Correct. Kaya yung doon lang minsan kasi na, hindi naman sa dapat kasi talaga sa akin kaya may mga branches ng science kasi, hindi siguro para sa akin, kaya hindi rin tayo umulat. Yung nagpapagalingan, nagmamarunungan, yung parang mga yung fried chicken, hindi kami, taga-BIFAR kami, ganyan-ganyan. Ikaw engineer ka, kinalaman mo rito? Ikaw medical doctor ka, kinalaman mo rito? Layo mo. Dermatologist ka, bakit ginaganta? Sasabihin mo sa akin, ganyan, doon ka na lang sa mga balat. No, hindi, Kasi, katulad doon ng mga engineers, iba ang analytical training ng engineers compared sa mga halimbawa, nasa Bureau of Fisheries ka, marine biologist ka, microbiologist ka, o chemist ka, magkakaiba ho tayo. Pero pag pinagsama-sama natin yung nalalaman natin yan at ginamit natin sa constructive way, mas uunlad tayo masosolve yan Not unless na yung 14 yan, hinaluan natin ng hindi maganda, let's say, kalokohan na just for the sake of money. Hindi. Pag nasolve na natin yan, di wala na tayong supply ng support ng sa ganito, ganyan-ganyan. So, hindi tayo makakapera. So, hanggang gano'n na lang ba tayo? Samantalang may kakayahan naman tayo. Di ba? Yun. So, ano pang sanhi? Common cause ng sakit, ma'am. sakit. Diseases. Sakit na mismo. Sakit na ng diseases. Marami yan. Pag nakulangan ka lang ng oxygen, supply ng oxygen sa tubig, siyempre, hihina immune system mo. Madali ka ngayon kapitan ng mga parasites. Katulad nung, hindi ko lang kung anong sakit yun Kapag ang isda nyo yung madulas, tapos malansa, napakarami yung parasite niyan, tignan nyo sa microscope. Sabi nung iba, hindi, natural lang isda, malansa. Natural, pero hindi yung ganun. Tsaka yung malansa, yung pinawakan mo yung dumudulas ka, parang very slimy. Pag tinan mo sa microscope mo, maliliit na mga gumagalaw-galaw yun Yun, So, dati mahilig akong kumain ng balat ng isda, ng bangus ngayon hindi na muna, tsaka na lang. Hindi ba, pag naprito yun, hindi na ba mamamatay yun? Namamatay din, pero siyempre, Extra protein yun. suplado ako Kahit yung kaliskis ng tuyo, gustong-gusto ko yan. Pero ngayon nalaman ko, nilalagyan din pala ng formalin yon, hindi ko na kinain. Pero nung matagal-tagal na rin, nadaan na rin sa limot, masarap kinain ko na rin ulit. Okay. At saka, siyempre, ang pinaka-common dyan mga partner, oxygen depletion sa lake, yun kasi yun ang laging tinutukoy nila pag may nagkakandamatay ng mga isda. Laging oxygen depletion. Dahil polluted na raw po. Hindi, yun nga yung katulad nung araw pa, nung mga 80s, nagtataka ko, there was that proposal na which is ginawa nila, yung pagdadamp ng mga waste sa gitna ng dagat. Ang logic is, bago daw
dating yun sa tao, yung mga seabed, isa patay na yung mga bakterya, nag-decompose na, kinain na ng mga isda. O kinain na nga ng isda. Yung isda pumunta doon sa seashore, nahuli ng fisherman, tapos ibinenta sa atin, nasa atin ngayon yung bakterya. So, yun, naging cause na rin ng talaga yung contamination ng ating mga dagat, kaya nawala na rin yung quality ng mga sarap ng mga isda, kung ano may mga kagagaon din ng tao. Yung bang maling eksperimento o pag-aral, sana hindi nila muna yung malakin, ginawa muna yung mga contain. Tapos pinag-aralan nila. Yung in-scale nila yung kanila experiment para titingnan nila hanggang saan makaka-apekto to. Is it true talagang ito yung yung bang aabot pa sa seashore, mawala yung quality, ma-apekto ang tao. Wala ding iniwan niya nun talaga sa totoo. Minsan natawan na lang ako nun Nung araw, yung bigas nag-experiment sila for a storage ng bigas. Ang ginawa nila, inilagay sa sa malaking container, yung parang sako, inilubog sa tubig. I-experiment din nila kung mag-work yun, inilubog sa tubig. Inilubog sa tubig diyan pa sa South Harbor, di ba marumi tubig diyan. After 2 months, inakit nila and they found out na hindi pwede kasi nabulok yung bigas. Alam mo, miski hindi mo na magandang common sense na. Sus Mario. Talaga naman kasi. Sino ba nag-isip nun? Yung mga gumagawa ng pera. Sayang yung bigas. Kaya nga, hindi ba pwedeng binalot? Hindi binalot. Diba ka magnenegosyo ng bukbuk? Miski balot nun, siyempre, ang experiment ka nila, baka pwedeng i-store yung yung bigas sa ilalim ng tubig at maglas. Siguro sa salty kasi to, ganyan-ganyan. Yung bigas, ilagay mo sa di ba, papasukin ng tubig yun. Moisture. Kasi may moisture. Lalo na doon sa tapos, ilalim. nung inangat nila, naka-uniforme pa silang lab gown, pag doon, I therefore conclude na hindi pwede dahil nabulok ang bigas. Anyway, so, ang masasabi natin mga partners, pag nakakakita tayo ng balita, nakakarinig tayo sa telebisyon ng mga balita ng fish kill, para bang, dahil tayo nasa agriculture, aquaculture, livestock sector, ang nangyayari, naisip natin, hindi na ba nila natukoy kung bakit nagkakaroon ng fish kill? Hindi ba nila ginagawa ng paraan yan? Hindi ba? Hindi ba nila sila natuto? May sasabihin muna ako bago tayo lagi mag-umpisa ng program, sasabihin tayo, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Diba? Pag sinabing, kasi nandami-dami na ninyo sa Laguna, diba? Na napakarami dyan, dapat magbuwas, kaya para walang ganun pa rin. Wala pa rin nangyayari, mas lalo na Maraming mga hindi naman scientists, hindi naman. Taal Lake, hindi po ba? Pero for example sa north naman, ma'am, diyan sa may bandang Pampanga, hindi na sila sa open environment na yung contained. So fish pan na to meron pa rin. So yung mga tao doon, talaga nag-iisip kung anong pwede gawin, kung ano susubukan. Pero minsan talaga environment issue na rin Yung sobra init, for example. Yung mga ganyan. So kumbaga, yung fish kill minsan ay dulot ng kapabayaan, katigasan ng ulo, violation, Yung isa naman na sinasabi nyo, sir, pupunta tayo doon na yung merong, pagpasok ng environment, ng weather, at iba pang disturbance, pati calamity. Kailangan naman tumigil tayo dahil pero may ganito. sistema, kahit paano. Yun dapat. Oo. So, ito, tingnan natin kung paano natin may papaliwanag sa ating mga mangingisda para sila mismo, kung hindi sila naaabot ng paliwanag ng ating pamahalaan, tayo makapagpaliwanag sa kanila kung paano ang nangyayari sa katubigan habang may alaga silang isda. Zoom in natin, ma'am. Ayan. Okay. Ayan, sige po. Okay. May araw tayo doon. Ano ba function ng araw? Yes. Nawala. Maliwanag masyado. Okay. Hindi, yung ilaw, yung araw. Araw ba yan o paro? May araw po dyan. Wala po doon sa ating mataas po kasi yung araw kaya hindi na. Araw ba yan? Tingin ko parol Merry Christmas po. Okay, may araw po dito. Okay. Yun, doon sa illustration po dito, simulan po natin doon sa araw, which is ito yung nakaka-help sa atin nagpo-produce ng photosynthesis at bumubuhay karamihan sa mga living organisms sa ating tubig. Ito po yung water natin, yung water level, ito po yung ilalim. So, for example, ano po yung nakikita natin sa loob? Siyempre, nandun yung ating alagang isda.
Okay. Together with mga nutrients release ng mga elements katulad ng nitrogen, potassium, yung mga ganyan. Tapos, syempre, since may living organism po tayo dyan sa ating tubig, syempre, nagpuproduce tayo ng toxins. So, meron tayong toxic substances dyan. At the same time, meron tayong mga organic precipitation galing sa mga algae, lumot po to. Yan. Ito yung algal bloom. Yan. Algal bloom, yung Yan. mga kamag-anak, pinsanin ng mga yung mga water lily. Ganun po. Ay, parang lumot, ano? Na pwede maging cause na hindi tumatagos ang sunlight sa tubig. So, yun po. Teka, bakit? Ano ba yung significance kung hindi na tumagas yung sinag ng araw doon sa loob ng tubig? Ano mangyayari? Katulad po na natutunan ko sa isang magaling na tao, si Mr. Toot, ayan. Since hindi makaka-penetrate yung sunlight sa tubig, so meron po tayong plankton sa water na ito yung nagpo-produce ito nagpo-produce ng, anong klaseng oxygen, sir, yun? Dissolved oxygen. So, ibig sabihin lang po, ito yung oxygen na kung saan nagagamit ng ating mga alagang isda para mabuhay po sila. Tsaka yung plankton siya tayo. Yes, sir. Yung po yung sa plankton. Yung natural food ng isda, no? Yes po. Na Yun. plants din, plankton, kaya plankton. At tulad sa Pampanga, dami-daming halaman sa ibabaw ng tubig minsan sa mga fish pond. So, ano mangyari pag hindi nakakatagos yung sikat ng araw dahil sa dami ng mga halaman, mga algae doon sa ibabaw? So, hindi ba, kasi katulad ganyan for example sa Pampanga, marami naman pong may makikita po talagang grabe water lily, nagpupuno, nagbabarahan na. Pero yung ibang areas po natin sa running pa rin po yung water, nakakapag-produce pa rin po ng magandang quality ng oxygen for the livestock. Pero yun nga, pagka sana lang may kusang loob sa nakakaitaas na kung pwede linisin naman nila kasi pag bumaha naman dyan, yan din bumabara sa mga drainages dyan eh. So yun po. Ayokong linisin, mawawalan ako ng kita. Meron po tayong drainage cleaning projects. Okay, so may algal bloom tayo. Ano naman na relation yung nakalagay sa kanila? Nutrients intake. Ma'am. Mapasok na Nutrients na. Yung mga nutrient intake, katulad ng mga, yung binibigay natin mismo mga feeds. Yan yun. So, yung mga sinabi natin, mga algae, natural food ng animal, kasama po yan. May sustansya din yun. May sustansya yan. Sa mga, yung maliliit na insekto na pwedeng kainin ng mga hayop, kasama yan. So, yan. Imbis makuha ng zooplankton, kinukuha ng algal bloom. Ayun. Kinakain na. Takaw yan eh. Okay. So, papaliwanag natin. Ito, medyo malayo nga lang. Okay. Isang setting pa lang po ito. So, kung mayroong mga algae dyan, o kung anumang halaman dyan, ito po, hindi nyo lang makita, may araw dyan. Hindi makatagos ang sikat ng araw. At hindi makatagos ang sikat ng araw, hindi makakapag-produce ng oxygen. Isa pa lang itong setting Hindi makapag-produce ng oxygen itong mga lumot or lablab. Ano po? Pag hindi siya makapag-produce, darating araw din, pag marami sila, mamamatay din sila. So, pag namatay sila, mabababa sila sa ilalim. Okay? So, mayroong mga nakaabang na microorganism dyan, mga bacteria, mga ganun ko ano-ano din. So, kakainin nila yan. Habang nagpapabulok po dyan, ay mangangailangan ng oxygen yan. So, aagawin nila yung ibang oxygen na nandiyan sa tubig, dissolved oxygen. So, maaagawan si isda. Si isda ngayong kakapusin ng hininga, mamamatay yan. Okay, so, habang hindi pa siya nauubos, makakalat ang mga lason dyan. At madideprive din ng oxygen ang isda. Isang setting pa lang po yan. So, at saka kung marami na ang yung mga algal bloom nito, at di makasikat ang araw, hindi makatagos ang sikat ng araw, hindi makakapag-produce ng dissolved oxygen to supply yung pangailangan ng isda. Kaya ngayon, baligtad na yung isda po. Patay na siya. Ngayon ko lang napansin baligtad siya. Tsaka yung ibang mga natitirang mga dissolved oxygen yan, ginagamit ng mga bacteria na yan. Nakukuha nila, ginagamit nila, tsaka dun sa pag-i-start ng fermentation. Kasi fermentation, decomposition, para din sa bakal yan, pagkakalawang. Opo. Ang bakal, para kalawang, kailangan mo ng oxygen, kaya nga oxidation. Dito naman sa fermentation, kailangan mo rin ng oxygen para mag-ferment ka, magpabulok din. Oo, para mabulok. Kaya kinukuha ng mga bacteria. So, lalo na nakulangan ng oxygen sa tubig. Sa isda. Okay? So, isa pa lang po yan. Pero meron din pong
sabi na natin, i-share natin sa ating mga kababayan na nangyayari halimbawa ngayong bagyo. Ingat po nga po pala yung mga tiga Norte, yung mga tiga Cagayan, Ilocos. Ingat Matindi, po. ilan na nga? 352 kilometers yung gust. Yan. Okay, so may nangyayari po naman na ito sabi rin ng ating mga user. Kapag maggalaw, kasi syempre maggalaw ang alon sa ibabaw, kaya mas mataas ang oxygen sa taas. Ngayon, kung ito naman po is bumagyo ng husto, so magkakaroon ng waves. Ngayon ngayon yung dito sa lugar na to na hindi natatamaan ng sikat ng araw, yung anoxic water na bahagi, yan yung wala masyadong dissolved oxygen. Kasi hindi na naabot ng sikat ng araw, so walang photosynthetic activities dyan, okay? So, nangyari, pag gumalaw ang tubig dahil bagyo, may mga daluyong, may mga tidal waves, nabubulabog niya to. So, ito, hahalo sa kabuuan. So, yung tubig, nagiging deprived na rin, o Yung kinakapos, nagiging kulang sa oxygen, kaya naapektuhan din ang isda. Yun yung isa pa. At pag ang isda lumangoy dyan sa area na yan, na yung space na yan, na nabulabog na kulang supply ng oxygen at lumangay yung isda dyan, kulang nga oxygen. Tapos in 3 minutes, pag walang oxygen, ang cells patay Patay yung isda. Patay. Kaya nalunod sila. Yun. Yung isda nalulunod din pala ang isda. Kasi nakanganga pag nakita nakanga yung sila nalunod. At panghuli po, na para alam ng ating kamagsasakat mangingisda, yung tinatawag na karaniwan na sinasabi nyo, sir. Yung pag umulan, pag matindi ang sikat ng araw, nadali ako niyan no? Tapos biglang umulan. Thermal change. Lulutang ang isda. Bakit nangyayari yon? Hindi naman basta sabihin lang natin na, ganun, basta umulan at mainit araw, mamamatay yan. So, dapat may explanation tayo sa ating mga viewers. So, ito po ang explanation. Base na rin po sa ating mga users at mga expert. Yan. Research lang po natin yan. So, ito po ay karaniwan sa taas, mataas ang oxygen yan. Kasi may mga activities, gumagalaw, of course, nandyan na rin ang hangin. And sa baba, hindi masyado, lalo na sa ilalim. Okay, so kapag mainit daw po ang tubig, sabi ng mga expert, mas mataas ang, sa taas, mas mataas ang oxygen. Okay. Sa ilalim, mas konti. Yun ang tinatawag natin anoxic water. So, ito po ay kapag umulan, dahil mabigat siya, dito siya bumagsak. Ganun na natin. Ang ulan, malamig. So, ang malamig na ulan, papasok dito, mas mabigat siya. So, pupunta siya sa ilalim. Yung nanditong anoxic water, na walang masyadong oxygen, itutulak niya, itaas siya. So, kung nandito yung isda, maabot siya ng anoxic water. So depletion pa rin ng oxygen ang mangyayari. Yun po ang nangyayari. So, kaya namamatay. So, anong dapat gawin? Dapat matibay ang isda. Yes, actually tayo, yung ginagawa natin yan, kasi yung technology nga, isang experiment na ginawa ko dyan kasi noon, yung ginawa pala ng team. Sinubukan niya kasi yung principle na yung technology, mag-charge siya yung cells. I-charge niya, lalo yung mitochondria, yung powerhouse ng cells. So, ibig sabihin, kung wala pa man oxygen, kasi yung oxygen, kailangan niya ng cells gawa ng pH level, potentials of hydrogen ions, para makapag-manufacture ng fuel niya, yung adenosine triphosphate, na kinukuha yan doon sa kinakain din ng isda. Opo, kaya okay, sa mga nutrients. Okay. So, yung nutrients na yan, pag pumasok yan doon sa Krebs cycle, itatransform ulit siya into different potential energy. Depende sa kailangan ng subcellular structure down to the subatomic structure ng cells. Babalik ulit sa atoms yan So, pag dumating na yung sa ganon, kung fully charged na lahat ng cells to, miski wala kang oxygen, mabubuhay ka pa. Ma-extend yung life mo kasi hindi mo kailangan yung oxygen pa at that moment. Miski kailangan mo, naka-standby siya kasi charged na lahat yung cells. Parang may respirator pala sa loob, May gas tank, kumbaga. Para kang may gas tank kayon. Gas tank, yung mamamatay lang yung cells kapag nagamit niya na lahat yung charge. Parang laruan ng bata. Pagka yung nilaro, may battery pa rin. Siyempre, matidrain din energy yun. Kailangan i-replenish yun. So, kaya doon nakatulong yung technology natin. Noong time na tumataas yung hydrogen sulfide, so this is a form of gases o space na wala ng oxygen. Yung chemical formulation, makikita nyo, walang O doon walang oxygen. So more of sulfur, hydrogen, sulfur.
habang tumataas yan, tapos lumalangoy yung isda, miski walang normal lang sila. Kasi yung cells nga gumagana eh. Charge, gumagana. Hanggang sa tumaas yan, dumating yan nakataas na-replenish na yung oxygen supply nila doon. By the time na madrain na yung energy ng cells ng isda, pumapasok na yung bagong inputs to charge again. Ayun. Kaya siya nakatulong doon. At saka kung yan, halimbawa, nasa ilalim yan. Dahil sa meron nga siyang ganyan, napatakbo yung adenosine triphosphate. Pag akit niyang ganun, makakarating pa siya hanggang sa taas at makakasagap pa ng hangin niya. Hindi, actually, miski nasa ilalim yun, kasi yung hydrogen sulfide, magra-rise yun eh. Akit na yun eh. Mag-combine siya ng atmospheric air natin eh. So, pag akit ng ganyan, so normal na dito. Normal na. So, normal na yung buhay niya. Nakalampas na siya eh. Ganon. So, isa pang kagandahan kasi noon, yung mga beneficial bacteria, dumadami. Tapos yung process ng photosynthesis ng mga planktons, mas naging efficient, tsaka mas mabilis silang dumami. So, ano po ang magagawa ng bacteria doon sa tubig na yun na pinadami at pinalakas? Yung beneficial bacteria. Yung mga natirang mga toxicity doon na chemicals, meron pa yung hydrogen sulfide na naiwan. Okay, nabulok na pagkain. Ibe-break na ng beneficial bacteria into single elements. Hindi na siya magiging hydrogen sulfide. It will just be a hydrogen atom o sulfur, ganyan, into single elements. Tapos yung mga bad bacteria sa ilalim, mamamatay sila. Gawa nga dito, sabi ko sa inyo, frequency hertz ng operation, iba yung sa bad, iba yung sa good. Hindi ma-withstand ng bad bacteria, kaya namamatay sila. And then later on, they just serve as parang fertilizer dun sa mga planktons or what. Later on, during the time of decomposition, yung remains dito ng mga matters, later on, they will become into inert gases and will join the soil. Parang seabed na rin siya. Normal. Mapapansin din lang naman ng mga mangingisda yan, yung tubig nila mag-iiba yung quality. Mawawala yung amoy, yung baho. Tapos later on, magkukulay brown na yan. Tapos mga may tubig. Tapos later on, lilinaw na siya. Depende rin sa quality na tsaka yung volume ng quantity ng ng binigay natin technology. There are some cases na minsan yung parang kulay kape siya, pero ang ganda na ng grow. Meron naman na talagang luminaw. Ayun, yung tubig talagang malinaw. Ayun. Kaya minsan yung mga companies nga na engage sa wastewater treatment, nung nagkakausap kami, later on they chemically treat the water, neutralize it, and then the final stage is making use of the beneficial bacteria. But then the problem is that most of these beneficial bacteria got toxicated and then namamatay. So sabi ko, ganito lang. Yung mismong pandin nyo na may beneficial bacteria, kuha ka ng tubig, mag-dissolve ka ng technology, yung atobi, isabog mo na lang doon. Makikita mo na lang yan dyan. Then after that, you get sample. So, yun, later on, sabi nila sa akin, nag-work daw talaga. O, yun. So, yung iba, they remain silent. Pero tayo naman is to share. Well, in fact, meron din tayo yan sa Taal na mismo. Taal, puntahan na natin. May isang multinational company kasi tas-tas ng fish kill. So, yung isang technician na yon, microbiologist yun works with that multinational company. Parang naawa doon sa mga tao doon. Kasi they've been losing a lot of money, utang pa. Sabi ko, yung doon mo na lang gawin doon sa pagkain, ihalo mo na lang sa pagkain. I believe maganda naman yung pitch niyang multinational company na yun So, inihalo nila nung doon sa overstocking yun yung mortality nila significantly reduce yung mortality pala significantly reduce. Tapos nakapag-harvest sila. Tapos napansin din nila yung quality ng tubig, yung inaabot ng technology, yung area niyo lumilinaw at saka yung nawala yung baho. Ayun. But then he cannot push through and convince the company because it is against the rule. Kasi he works with the company. Ako naman pinakita ko lang sa'yo at just in case na there's a way. Kasi kung gagawin natin palaging ganito na lang na we take advantage of people just because of money and yung profit, later on mamamatay din yung industry na yan Tapos tayo rin na magsasuffer niyan. These rich people, wala silang problema, they can always afford. Pero hindi rin nila one day, mamamatay din sila. Wala namang nabuhay dito And one day, miski may pera sila, how sure they are na talagang kinain nila malinis or organic.
Di ba? Correct. Ayan. Sabi nga, kung ano yung tinapon mo babalik din sa'yo Yun. Tama po yun. So, ayun po, sana naintindihan po ng ating mga nanonood ngayon na nakakapagdagdag ng kaalaman sa kanila. So, katulad sinabi nyo kanina, there's still a way na kung gusto nyo talagang ma-preserve yung pag-aalaga ng isda, pwede po natin gawa ng paraan para ma-keep natin yung water natin on a safer yung pH level na mabubuhay naman yung ating alaga. Kumbaga, itong diniscuss ni Sir WBA, of course, definitely para ma-maintain na magandang dissolved oxygen ng tubig, magandang quality, which is very important sa pag-aalaga ng isda sa ating negosyo na yan. Kapag maganda ang tubig, ang dissolved oxygen, okay, mabubuhay ang isda. Yes. Kakayanin. O tsaka ugaliin ho natin huwag tayong magmadamot. Napakahirap pong umunlad tayo kung ganito rin na nagdadamot tayo, sinisikreto natin sa kapwa Pilipino. For example, dyan sa Malolos, Bulacan, di ba? Yung rice field nila dyan, nilulubog sa wala. They turn it into fish pan, ganyan. But then later on, during that time na nagpunta kami dyan, I think sabi nung munisipyo mismo, mga 5 years na lang nila pwedeng magamit yan after na talagang wala nang pwedeng alagaan. Bakit po daw? Polluted na talaga mabaho na And then, even yung polyculture kasi sila dyan yung bangos, hipon, crabs, ganyan. Lalo yung hipon. Tapos yung hipon, may sinasabi silang cooler Kung halimbawa 12 lang supposed to be, nakukuha lang nila 3. Ganun lang, sa laki. So sabi ko, yung farmer actually pumunta ng opisina na sabi ko naman, wala pa kaming experience ng ganyan, but based on theory and principle, this is what the technology can do. Sinubukan ko yan, small quantity lang doon sa fish pond, talagang pinulyot ko yun. Then later nakita ko naman, hindi ko lang alam kung di siya mangyayari sa diyan sa fish pond. So ginawa namin per hectare, yung 1 kilo nga ganyan. In 1 week, kasi heavily polluted yung ginawa ko, every 2 days, naglalagay kami ng 1 kilo doon. But on the 4th day, napansin nila na kinabukasan, significantly nawala yung baho. Yung amoy burak na doon pa sila nakatira. Tapos, on the 7th day, yung quality ng tubig, yung parang nagkape-kape, yung ganon. Pero wala na siyang baho. So doon, alin? Parang tsaa po. Yung milk tea, parang ganon. Ayan. So ganon. Ngayon, nung nilagyan na nila yon, in short, doon nag-harvest sila, basta sa 1 hektarya na parang 18 coolers ang pagkakaalam ko, ganon ang hipon Tapos yung Japanese na natikman yung hipon, binili lahat yung sa kanya, natira doon sa coolers. Tapos in-export sa Japan. Tapos sabi sa kanya, yung parang ito yung gusto naming quality ng hipon. Paano niyo ba ito ginagawa? Hindi niya pinagsabi, hindi niya sinabi, hindi niya re-engineer doon sa mga taga doon. Sinarili niya lang. Ganon. So ako nalulungkot ako kasi sa totoo ang purpose natin para i-share para lahat magkahanap buhay tayo. You see, that Japanese we have a big market kasi mailing yan sa mga sa seafood. Kung hindi nyo sana pinagmadamot, di sana yung Malolos Bulacan, isang parang food basket yan at saka yung malaki ang mas kikita kayo doon sa export quality kasi when these foreigners talk sa abroad, ganyan, mga negosyante niyan, minsan nagkukwento, saan mo binili? Sa Philippines, ganito, doon sa pupunta yan dyan sa inyo. So, kung kayo lahat nagpupunta dyan, so may market na kayo. Ganyan. Pati yung crabs, di ba, ginamitan din namin yung crabs, walang lansa din yung niya, yung aligi, ganyan, masarap yung, mafe-feel mo talagang malinis. At saka nga yung hipon, makakapal yung shell, tapos hindi nakadikit yung laman doon sa balat. Yun pala yung tamang yun. Even in doon sa ibang Asian countries na pinupuntahan ko rin, yung ganyan, tinulungan ko sila sa lobster naman. Ganon din, which is ang laki pala ng kita niyang lobster, malaking yan. Ang problema nga nila yan, isa lang ng problema natin dyan white spot, yellowhead, tsaka yung luminous bacteria sa mga hipon. Iyon, tayong Pilipino, laging magaling ang Pilipino Hindi, nasolve natin yun, tayong mga Pilipino. Ang kalaban po nating bansa dyan, malalaki, yung mga European niyan, magagaling, tsaka yung ibang mga well-known na countries na wag na lang natin banggitin. Pero at din, nanalo, Pilipino pa rin The only thing is that
gusto nila doon namin gawin yung technology at made doon sa kanilang bansa, which na yun lang ang hiniling ko, pwede kong gawin dyan pero ilagay natin made in the Philippines because it's the only thing that we have, that Filipino have a capability. Hindi sila pumayag, hindi sila nag-agree. So bumalik ako sa atin, pero may some of my friends there sinasabing, meron dito ibang pangalan na, pero kapareho nun sa iyo, pati yung amoy. Sabi ko, ganun ba? Padala ka nga rin, padala. It is actually yung sa atin. Iniripak lang nila. Ayun. So, ayan po. At siguro para bukod sa tubig, para mapataas ang kita, kailangan malakas ang resistensya ng isda. Bukod sa tulong ng technology, nutrition, di ba, Miss Ana? Yes. So, dapat bibigyan natin din sila ng complete nutrition. Diba? Fingerling siya, tapos bibigyan pa rin natin sila ng mga supplement. And then, bibigyan natin sila ng tamang dami ng pagkain. Kumbaga, para makuha lang natin yon, lalo na kung sa starter mass, magsasample tayo para makuha natin kung ilan talaga yung bibigay nating pagkain. Yung volume mass nila, mag-sample tayo ng 10, titimbangin natin yan. Kung ano yung timbang nila, times 3%. Usually, kung ano yung product noon at bibilangin mo approximate kung ilan yung alaga mo doon sa fan, ita-times mo lang doon, nakuha mo doon sa product na is 50 grams, ita-times mo doon sa number of fish o yung alaga mong population nila. Yun yung timbang na kakain nila sa buong araw. That's the whole day, the average. Doon tayo magbe-base sa biomass o body weight mass ng isda para ma-approximate, hindi tayo mag-overfeeding or underfeeding doon sa mga alaga natin. Ako, ginagawa ko dyan para wag ako malito, para accurate ako sa ito. Yung, alam yung mga dilis, nilalagyan ko na kumbaga sa baboy ear tag, yun nilalagyan ko ng pintag. Pintag. Sinimo po ba yan? Alit ng mga So, bukod sa yung sinasabi niyo nutrition na Miss Ana, yun, uunahing ipakain fry mash. Fry mash. Tapos mga ilang weeks, usually, nag-ship sila ng after 2 weeks to 3 weeks. Starter, na yan? Starter then grower. Grower. Hanggang grower lang. Or minsan, gusto nila, nag-finisher. May finisher din naman sa ano tilapia mas magandang feeds. form ng feeds sa isda? Yung bang Floating crumble? Floating. Pellets, mash. Usually ngayon kasi may yung lumulubog. Depende yon sa kung anong gusto nila. Mas maganda advice natin yung nagpo-float. Kasi para makita mo, para mas makita may mo cost kung kinakain talaga ng isda. Pero mahal na rin kasi ngayon ang commercial feed. Yes. Pero ma'am, may mga kaibigan tayo sumubok yung mga nag-aalaga ng mga isda. Sumubok sila ng ibang procedure. Yung yung mga lumulubog, yung mga crumble. Sinker. Oo. Ngayon, kaysa mag-sink lang siya, gumawa sila ng mga devices na nag-improvise sila na lumulutang na nakikita nila isda umaangat. So, mas less yung natatapon, mas less yung expenses baka yung nila. Ginawa sa Pampanga na merong Si Sir Randy. Si Sir Randy, ginawa rin yan. Yun, maganda yun. Tsaka dyan sana yung mga fingernails. Di ba yung nakakita ko niyan, yung pag nagre-reverse, sila? Sex. Reverse sex. Ano pa parang table yan na mayroong tubig, Opo. Tapos ilalagay mo yung itlog na ganyan. Tapisa sandali lang pala, mapipisa yun. Fertilize. Hindi, yung itlog kasi lalabas sa bibig ng isda yun eh. Tilapia. Tapos mo ganyan. Sa tilapia. Tapos yung itlog na yun, mga ilang hours lang, mapipisa na yun, makikita mo na yun, parang kitikite. May parang kitikite yung sa lamok. Opo. Pero ang taas ng mortality ni dyan. Isang problema nila yan eh. Pero sabi ko, i-try gagawin natin? Wala. Yung table na yun, sabihin natin 16 liters, ang timba yun, lagyan yung 2 kutsara ng atobi yun. Dissolve nyo. Papasok sa katangan. Ang taas agad ng livability nila. Paglabas ng mga itlog. Itlog pa lang or yung lumabas na yung... Miski itlog pa lang sila, may dissolve ka ng atobi doon. Pag pisa niyan, mapapasok na sa katawan nila. Paano po, i-sprayin ba? Or ano? Hindi, lang. Imagine niyo yung planggana na may tubig. Na mga 1 inch. Parang ganun lang yun eh. So, kung yung tubig niyo, kung lagyan mo ng 1 kutsara, 2 kutsara ng andun yung itlog. Tapos yung itlog nandun, mapipisahan yun. Pag lang sa kikita mo, ang lalakas. Galing Biglang bagsak yung mortality.
Ginagawa namin yan sa Bai, sa Laguna. Kasi yung mga problema, maraming, dyan yung hatchery, yung breeder. Yun. Tsaka sa mga, sa mga local farmers natin, try po natin sumubok tayo ng ibang pamamaraan, ibang technology, para makatulong sa inyo. Hindi naman po kami nandito para magpasikat lang. Nandito po kami para tumulong sa inyo na yun nga po, pataas yung kita, pababain yung expenses. Pababain ng mortality. Yung pababain din yung mortality para kasi baka mamaya yan import na naman ang solusyon. Pero anong gagawin natin? Yung iba po lablab lang ang pinapakain. Sabi nga nung iba natin na nakakausap, natural ano po kami. Growing. Kaya po yung Natural growing. Yung pong lablab lang, lumot lang ang kinakain. Hindi ko kami nagbibigay ng commercial feeds. Ayun lang, ma'am. Anong comment nyo? Oo nga, nakausap nga yung asawa niyo doon sa poultry supply eh. Nagbibigay ng unti-unti. Bumibili ng feed. Pero yun, yung quality pa rin ng yung grow outs nyo. Syempre, iba pa rin yun. Kung maganda yung quality. Iba kasi pag di nagtagal ang pagpapalaki. At saka iba yung quality ng meat. Malala Iba yung sa lasa. yun. Lasa pa lang, iba na eh. Manipis. Pero, Tsaka yung naka-technology kay commercial feeds sa pakain niya o yung lumot. Sa totoo, hindi naman, kaya lang kumakain ng lumot yan pag wala kayong pinakakain dahil gutom eh. Correct. Mapapasin nyo, ibang-iba yung lasa ng isda. Tsaka yung lansa pag yung sa kaliskes, wala halos. Yun. So, hindi, pag commercial operation, dapat, ibig sabihin, binibenta, talaga pagkakitaan, dapat may feeds. oo. Oo. Lalo kung business Meron ba kayong talaga. may papayo kung anong pwede pakain ng medyo mas menos sila ngayon? Kasi mahal na po ang commercial feeds. Sa ngayon kasi Kunyari, wala. kalahating commercial feeds, tas ganito, tas meron. Pwede NBM ilagay, ano po? Yes, oo. Base Pwede mix. yan, base mix. Sa ngayon, sa akin as bilang nutritionist sa ngayon, ang lalaki na talaga. Ang mais nga pa, 27 na yata daw. Halaga Ngayon, na 30 plus Okay, na. cool. 32. Ngayon? Wholesale. Wholesale yun. Oh. Yung last week, medyo bumaba na nga. Nagta-23 na lang sa ngayon. Alam mo, So, kaya hindi natin mababling yung mga feed mills, mga manufacturer ng feeds na talagang itataas nila. No choice sila kasi mataas. Lalo na ngayon, may bagyo, pa-harvest na ng mais, hindi nila ma-harvest. Dahil, yan, ang hirap magpatuyo ng mais ngayon. Oo. Ayun. So, So, karamihan ngayon, Miss Ana, Sir Dave, nag-harvest na agad sila ng isda early kasi harvest. magbabagyo. oo, Babagyo. ayun, oo. So, Apektado. oo, ang problema ngayon, so, pwede naman tayo mag-alternate na pakain eh. Yung may nakita ko na isang sa internet din, yung kamote na Motitaps, Kahoy. kamote, balinghoy. kamote balinghoy. O yung Yung dahon lang. yung dahon nun, pwede natin yun i-dry, pinuhin natin, as bilang natin, lagyan natin ng konting kopra, rice bran, i-mix natin yon, tapos i-sprayan natin ng konting tubig, lagyan natin NBM plus Atuvie. Alam niyo yung pinanggiling ng karne? Ilalagay natin yun, lagyan natin ng konting ang tawag yung cornstarch para magdo siya. May binder. Igigilingin natin tapos patuin natin. Pwede na natin siyang Pelletize na siya. pellet na yun. Lulutang So, kaya. pwede, Seeker yun. Seeker yun. Kasi So, yung katulad solid ng sinasabi mo na mag-improvise Pwede tayo, na pwede nating ilagay Lagay doon. mo sa bilao. Hindi natin ibigay Lagyan mo yung, ng tali yung bilao, di ba? Tapos ilaglag mo gano'n. Sa ngayon, pwede- Pupunta sila doon. yung mga ganong kuha tayo ng idea na para makatipid tayo. Isa yon. Tsaka para safe din kayo sa kinakain yung mga isda na magawa kayo ng pan dyan, miski wala yung swimming pool ng bata. Opo. Pwede na ho yun. Pero mas matatabahan po set pag may bagong lubog na barko eh. Kaya nga, di ba, bumibili yung pusit Paano daw ng po yun, hindi daw dumidikit? Paano daw padidikitin yung technology sa feeds? Ng isda. Hindi Ng isda. nadikit. Oo. And ang ginagawa natin doon, yan ba yung feed sa sako, ilatag mo para ka nagbibilad ng palay. Tapos yung Atuvie, ilagay mo halimbawa Sprayer. sa isang litro, maglagay ka ng isang kutsarita, idissolve mo, salain mo, ilagay mo sa spray, i-spray mo lang. Ayos na. O, pagka na-spray niya, pwede mo na ipakain ka. Oh. Okay. So, panghuli po siguro ay ang ating Alam nyo ba?
Ayan. The milkfish can grow to 1.8 meter or 5 feet and 11 inches, but are most often no more than 1 meter or 39 inches in length. They can reach a weight of about 14 kilograms and an age of 15 years. Oh, 14 kilos. 15 Hindi kaya makakunat na yan. Oo. Mother, ano na yan? Ano na yan? Mother bangus. Lolo na yan, o Hindi lola. na siya milk bangus eh. Ano na siya? Kape bangus na siya eh. Pero mo, Kape fish. yung haba niya, 5 feet, 11, 5'11". Kung may kakilala kayo tayo, mga 5 feet ang taas, ano, lumalaki silang ganyan. Taga, mas malaki ako to. Hindi, 5 feet, maliit lang yan eh. Yung may 11 po. Hindi, kahit na. Hindi halos 6 feet na yan. O, ganyan. Ano, ang laki. Ang laki, no? Gusto niyo kumain ng bangus na... Okay, mahigit sa 1 metro. Laki nun, no? Ba, parang Tsaka, karne na yung ano na. Hindi lang nagkasya dyan, pero ang isa pang alam nyo ba, iyang palang bangus ang may pinakamaraming tinik sa katawan. Oo. Yes. Ang bangos. Ang bangus. So, matinik pala Hanggang yan. doon, Marami. ayaw kumain pag ano eh. Doon Pag sa nandun buntot. buntot. Doon ang Eh, pinakamarami. para pala si Sir WBA. Ang tinik. Matinik. Bangus pala po kayo. Matinik ba? Alam niyo ba? Pero ang ano dyan, nakakatanong, paano kaya nila nadidibonya? Sa buntot, ang daming tinik niyan. Eh. May ano yan eh. May ano sila. Nakapanood May sila technique ng sila di ba? dyan. Yung nagdidibon sa Davao, sir. Tas Chani. may chani pa May sila. chani. oo. Pero sanay na sila kung asan-asan Pero sa yung mga palengke, tinik. pag sinabi mong pa-debone nga po ang ginagawa lang, aalsin lang yung Gitna. yung gitna. Tapos, ay na po. Hindi, walang ganun lang. Walang Ako, yan. pinagpa-practicean ko yan para hindi mag-asos dahil more lang yung dilis pag debone. Oo. Makahirap naman na siya. Hindi, meron akong ano yung Precision sa, tools eh. yung sa ano, yung sa sa watch yung ilalagay na nag-repair ng ano. Relo? Yung ano, ang tawag doon, yung lens. O yung magnifying nila. Laki ng dilis. Kita ko nga bituka eh. Pati yung itay. Oh. Okay po. Ngayon po, may tanong din sa atin tungkol dito, kaya po tinapit natin to. Paano daw po gamitin sa kabuuan ng pag-alaga ng tilapia sa fish pond? A fish pond. Yan, oo. Mula daw po sa water. Madali lang yan. Kapag fish pond kayo, dahil contained water, ano, sa 1 hektarya, 1 kilong atobi yun. Ang depth niya, mga 1 to 1.5 meters o 2 meters yun. Isasabog niya lang dun sa tubig yun. Kasi pag sa tubig, ang kasama na niyan, unang-una, syempre, papasok sa katawan ng isda yan, so makukondisyon yung katawan ng isda. Tapos yung mga planktons, yung mga beneficial bacteria, bad bacteria, mamamatay. Ganyan. Tapos yung tubig nyo, kumbaga no, hindi siya napupulyot. Okay. Nagdadagdag lang kayo ng tubig, hindi kayo nagpapalit kasi nga nag-evaporate. So yun lang, ang ginagawa ho namin dyan is every week. Pero kung hindi naman totally dense yung yung fish pan nyo, pwede siguro every 2 weeks, ganyan. Pero sir, mas maganda pagka water prep pa lang bago ilagay natin yung mga similya natin. Meron na. Yun na. Para pag tsaka ang ginagawa nandiyan, bawa yung pagta-transfer bawa na bumili ka nasa plastic. Yung plastic, ilubog mo kasama yung tubig dun sa pero dahan-dahan mong papasukin. Yun. Para maganda lang sila makapag-adjust ng Hindi mabigla. Kasi ang density, specific gravity ng fish pan mo could be different from the specific gravity ng nasa plastic mo. Ayun. There are many factors to consider. Lalo dun sa technology, on the deeper scale of the Nag-iisip sila, ba't daw hindi na pinapalitan? Di mapupulit na siya dahil may sayang na pagkain. Hindi, kasi nga ganito. Kaya mas maganda nga yung floating kasi yung floating, nakikita mo. Yung sinker, hindi mo bigay ka na, hindi mo nakita kung kinain na ba, Kung nahabol o hindi. So, yung, yung question kanina, yung... Yung pa kung... Paano simulan? Yes. Pag start po. Hindi, yung bakit hindi na kailangan palitan ng tubig. Okay. Kasi nga, ganito. Pag marami na yung di ba naka-technology, so marami dumadaming beneficial bacteria, marami siyang break ng mga chemical chain ng mga toxicity doon sa ilalim. Tapos marami din silang makakapatay doon sa mga bad bacteria. Pangalawa, yung CO2 sa ibabaw ng tubig na galing galing sa mga baka, sa mga kambing, sa tao, halo-halo yung CO2.
Yung iba dyan, nakasuspend sa tubig. Para imagine ninyo yung bola, tinapon nyo dun sa fish pan nyo, nasa itaas lang yon. So, paano mo palulubugin? Dahil yung tubig natin, napataas na yung charge noon, na-charge niya yung yung CO2, yung potential noon. Pag mataas na yung G-force natin, yung gravity, i-attract niya pababa. Habang ina-attract niya pababa, syempre, kukunin naman niya yung mga planktons. Yung mga planktons, yung natural food which is also plant. Kukunin niya ngayon, gagamitin niya yan. Pag nagamit niya yan, ang waste naman niya, dissolved oxygen, dadami ngayon dissolved oxygen sa ilalim. Mas maraming benefits siya kung sa tubig. Ngayon, kung lake naman kayo, doon natin ilalagay sa feeds. Kasi nga, pag lake, syempre, may current yan, madadala yan. Kung nasa ng current ba, yung kapitbahay nyo, 5 meters, doon nyo ibuhos para doon pagdating sa inyo, nandun sa inyo yung tubig. Kasi pag sa inyo binuhos, Sa kanya yun. doon sa kapitbahay mo mapupunta. Timing Walang bisa itong technology na to. Kasi Yung, sa kabila na yung kapitbahay ko, lalaki ng isda ko, liliit Pero doon napunta yung effectivity, nadala ng current. Ito, may question po ulit. Opo. Ito, kailangan pa ba maglagay ng fertilizer pag gumamit na ng atubig? Kasi di ba, preparation, naglalagay ng fertilizer. Kadalasan. Para maglablab. Kailangan pa ba maglagay kung ang gagamit na tayo ng atubig? Sa akin, pwedeng hindi na. Kasi, pwede rin kayong gumamit. Kasi, yung naman, magdidikonsyon. Tapos, kung maglalagay kayo ng fertilizer, mga dumi ng manok, samahan nyo na agad ng atubig. Para mas mapabilis decomposition, para yung mga bad mapatay na agad yung Pero sa atin, kami, hindi na namin kami naglalagay ng gano'n. Kasi nga, ang gagamitin natin fertilizer sa susunod, yun ang mga dumi ng isda mismo. Dumi tama. Na organic na po. Or na organic. Yun na yung gagamitin ng mga ng mga planktons na para sa kanila. Yes, para fertilizer. Yung ibang fertilizer talaga, ngayon, nagbibigay ng ordinansa na rin doon ng mga BFAR na iwasan o totally dapat bawasan paglalagay kasi isa sa mga cause ng fish kill. Sobrang taas ng toxins. Yes, doon sa... Hindi, tsaka kasi pag yung mga dumi ng hayop na yun nagkameron ng fermentation, malaki ang requirement na sa oxygen to oxidize, para bulukin yun. Paano po yung mga inalagaan sa dagat? Halimbawa, yung bangus na sa dagat o kaya siganid. Siyempre, mataas ang lead and mercury doon. Kaya po ba ng technology na malinis ang isda na yan na aanihin natin? Sa mga heavy metals, nare-reduce na significantly yung mga heavy metal sa isda. Okay. Ayun. Okay. So, yan po ang tanong tungkol sa ating isda. Salamat po doon sa ating mga viewers, of course. Kung may messages po kayo o katanungan, pwede po kayo mag-post sa ating Facebook page para matugunan po namin yung mga sagot. Mas inaano natin ngayon na nag-air tayo kung may mga question, mas pumunta muna kayo sa ating mga cellphone para immediately masagot namin. Kasi pag Facebook, okay. Nagtanong kayo sa Facebook, maglagay na rin kayo ng number para tatawagan namin kayo kagad. Oo, kasi ang sistema natin ngayon, pinabilis natin lalo. Yung para bang hindi na matagal na tanungan. So, direkta po, bigay nyo lang yung number sa Facebook, tapos tatawagan namin kayo. Tama po. Tayo na ang tatawag. Or kayo ang tumawag sa amin pag meron kayong load na unli. Pwede po kayo tumawag sa aming 0917-875-4262 at sa 0917-540-8887. Sa Smart naman natin, yung 0939-917-2858 at 0998-988-1162. Yan. Dinagdagan na natin yung hotline natin para mas maranda. Yes, Pero, at pwede po kayong tumawag din sa landline na 842-3003. 02 yan, ma'am, no? 02-842-3003. Isa lang sa dahilan nila, mga dear netizen, isa lang sa dahilan. Ang totoo niyan, matakot daw sila sa manicure ngayon kasi tumatamad doon sa keyboard. Nahirapan sila magta-type. Okay. Meron pa po tayong natitirang ilang minuto lang. Meron pong tanong dito sa atin. Ano daw po ang gamot sa sipon ng baboy? Sipon ng baboy? Opo. Madali lang yun. Unang-una, syempre, malaking factor dyan yung sama-sama ito, yung magandang nutrition ng pagkain nyo. Kasi nga, pag mabilis lumaki, bumigat, tumataas agad yung immune system, dumadami yung
antibodies. Second, kung sabay-sabay yan sa may ina-administer ng ating magagaling na vet, o di syempre, mas maganda yun kasi immediately mayu-utilize na kung naka-technology kayo, 2 to 3 days, makita nyo, recovered na kayo dyan. Pero yung ibang ginagawa ko, kasi nga yung mga commercial feeds ngayon, meron naman talagang medication program na yan na nakalagay. Tinataasan lang nila yung Atobi muna, baba sa pagkain ng baboy sa 1 kilo, lalagyan nilang 2 kutsara, so 20 grams per kilo. Makikita nyo naman yan kapag kayo medyo yung baboy nagre-recover ka in 12 hours, ibig sabihin maganda yung fitted and adapted dun sa inyong baboy, sa sakit ng baboy nyo, yung nakalagay na medication program dun ng vet. Kaya kung nakita nyo naman mabagal, mas maganda, tumag na kayong vet, dahil mas mura pa rin magbayad kayo sa vet, tsaka yung gamot, kaysa mamatay yung baboy nyo, lalo kung pabenta na. Speaking of sipon pala, ma'am, may nakausap akong magsasabong. Dito sa may Kawayan, Bulacan. Binigyan ko ng konting Atobi para masubukan niya. Yung sinipon po, lumuluwa na yung mata. Oo, ano sabi nila, siguro NCD na yun. Hindi na daw gumagaling yun. NCD. Newcastle disease. Gumaling, ma'am. Binalikan ko, after 2 days, maganda na yung itsura ng manok niya, nung tandang niya. So, ngayon, buhay, tas malakas-lakas na. Ngayon, tinutuloy na gumamit ng Atobi sa tubig. Meron pa punta nung dito sa commercial feeds, 20 to 25 heads fatteners. Ilang sako po ang nauubos usually kung commercial feeds ang gagamitin sa loob ng 4 na buwan from walay. At ilan naman kung 1:5 na pure. Doon sa standard commercial feeds, gagastos sila per head yan approximate 5 to 6 bags. Yes, up to harvest yan. Sa atin, sa 1:5, usually depende yan kasi meron tayong iba-ibang formulation na ginagawa or concoction na binibigay sa kanila, depende sa kanila kung ano yung kanilang itatry. So, approximate po yan, pag per head po yan, 15 to 20 kilos. Depende, naka-approximate po tayo doon. Pwede na naman Or ganito, halimbawa, kung yung commercial feeds niyo, yung traditional, after nung walay, mga 5 to 6 bags, ang nagagamit yung commercial feeds, diba nakalagay naman yung more or less 50%. Hindi magagamit nila mga kalahati lang, mga 2.5. Kung gusto nila makacheck naman ng formulation yan, pwede sila mag-visit sa website natin sa www.atovianimalg2.com. Puntahan nyo po yung icon doon ng baboy, click nyo po yun. May mga formulations po si Miss Anna doon para review na lang po para per head naman po yun. Yeah. Nakalagay na dyan yung bagong binibigay natin na formulation at yung mga ibang nag-share ng formulation na sarili nilang concoction, meron po dyan. Okay. Yung mga tanong po ninyo, sasagutin din po natin yan after the airing, of course. Pero bibigay rin po kami ng paalala sa inyo. Yung AgriLink po, malapit na po. Yes, sa October 4 to 6 po yan. Thursday to Saturday. See you there. Ayan, sa World Trade Center po. At ang seminar natin dyan is doon sa last day, Sabado yan. 3:30 ito, 3 o'clock, 3:30 Agahan nila kasi nagkakauna ng ang title po natin dyan ng solusyon sa di mapigil na pagtaas ng pagkain sa ating baboy. 1:5, hog budget feeds. 50% more or less. Saan gaganapin daw po yung seminar? May sa room, ano ba? Ang booth po ng Atobi ay booth 107. Tapos po yung ating pre-seminar, October 6, 3:30 p.m. to 5:30 p.m. ay sa conference number 4. Number 4 po. Tandaan nyo, number 4, 107, booth number ng Team Atobi. Doon lang sa lobby, sa AgriLink, makikita nila hanapin nila yung ating booth. Number doon. Tsaka yung schedule ng seminar. Lapit na yan, ma'am. Oo nga. At libre po yun. Ilang tulog na lang. Yun nga lang, may advisory ang AgriLink sa World Trade na yung mga bata ko isasama nila sa last day. Yes. Ayan. Okay po.
So, nagpapasalamat po kami sa inyo pong panonood sa ating Farmer's Talk. Of course, yung ating po namang mga friends and viewers and netizens, thank you so much. Thank you po. Good morning. At kita-kits ulit tayo sa susunod sa Tuesday. Yes. Ating Opo. Awareness. Happy weekend. Happy weekend, ma'am. Oo, ang magiging topic natin ay nematodes. Yeah. At iba pang mga sakit ng root crops. Yes, napapanahon yan kasi tag-ulan. Talagang kailangan natin to kasi mahal ang bigas. O di mag-root crops tayo, which is more healthy. Carbohydrates, Yan. energy. Oo. Okay po, thank you so much. Just remember, Team Atobi will continue to educate. Share. And inspire others. Good morning. Thank you. morning. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.